Pakilagay nga, Brother Gian. Pakibasa po. Basahin natin to. Ephesians 1:3. Sige, NLT muna, brother. Sige, babawan muna natin sa NLT. All praise to God, the Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly realms because we are united with Christ. Sino po dito yung united kay Lord? Amen. So kung united ka kay Lord, kaya mo bang palampalatayanan itong nakasulat dito? Amen. Pinagpala ka niya all spiritual blessings, yung lahat ng blessings na kakailanganin mo rito physically, binigay niya muna spiritually. Amen. At kailangan mong palampalatayanan yan para mag-manifest yan physically. Amen. Di ba? So you are not driven by all the things of this world dapat. Dapat driven ka ng blessings in spiritual. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Basahin mo natin sa Amplified. Sige, pakilagay sa Amplified, brother. Alam niyo po si Lord kahit kailan hindi nagkukulang. Kahit kailan hindi kanya pinababayaan. Sabi doon, 1-3-3-3. Yan. Blessed and worthy of praise be the Lord and Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms in Christ. So lahat ng needs mo nandun pala sa heavenly realms. Ngayon, binigay na yan ni Lord bago niya palikain ang mundo. So kailangan pinaniniwalaan mo yan, pinapanampalatayanan mo para hindi ka driven ng mundong ito. Amen. Kasi pag driven ka ng mundong to, makakalimutan mo yung presensya ni Lord. Makakalimutan mo yung gawain, makakalimutan mong manalangin, makakalimutan mo mag-devotion. Why? Kasi driven ka ng mundo. Pero kung totoong nananampalataya ka, na pinagpala ka na ni Lord with all spiritual blessings, sigurado ako, mas uunahin mo ang karya ng Panginoon. Amen. Amen? Yes. Hallelujah. And tonight, as we worship the Lord, I am inviting you to stand up. As our sign of surrender to the Lord, let us lift our hands. Oh, hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Lord. We exalt your name, Jesus. You are worthy to receive all praise. You are worthy to receive all the honor and worship. Oh, yeah, come on. Worship Him in spirit and in truth. See, Kande, Siyara Kande, Riba Baba Baso, Riba Baba Baso, Sikaya Kande. Come on, worship the Lord with all your heart, with all your soul, with all your spirit. Hallelujah, oh glory, oh glory. Siyalalalakande, siyalalalakande. Come on, lift your hands to the Lord tonight. Siyalalalababababa, ribabababakande. Let it consume you from the inside out. Give Him the glory, give Him the honor, give Him the praise. Ribabababakande, ribababakande, riande, sinyararararabababa. Come on, come on, let your voice be heard in the throne of heaven. Siyararararabakande, riyararararabababa. Ribabababakande, sinyararararabababa.
we worship you, King of Kings, and Lord of Lords. Hallelujah. See, the King is coming. His presence is in this place. His presence is in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, lead your people. See, see, come on, that's your prayer. See, We deserve you, Lord, all the glory, all the honor, oh Jesus. See, pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw kasama. Pag-atag na minsan pa, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Yes, Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, pag-atag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo, Ama. Sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, kahit kang maawitan, ikaw lamang. Kahit biyaya mo sa amin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa
katulad ko. Siya ka to. Noon ngayon, magpapagkailanman. Let your voice be heard tonight. Hallelujah. This the Lord wants to you. Yung gusto niya, So God, yung pinupuri mo siya, yung sinasamba mo siya. worship you. He's Oh, we looking give you for to all. worship her. Thank you, Father. Hallelujah. Sikatarabaka. Sayante, sayante. Siya la la la. Siya la 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 la. Holy Ghost, we Presence of welcome. God.
you the highest praise. Give you the highest praise. Give you the highest praise. Yes, Lord. Give you the highest praise. Give you the highest. Come on, church. Give you the highest praise. Oh, receive your praise, God. Receive our worship. The highest praise. Yes, Lord. Oh, we give you the highest praise. Receive, Lord. Give you our highest praise. Give you the highest praise. You deserve it, Lord. You deserve it. Our King, our Lord, all the Give you the highest praise. Come on. Give you the highest praise. Give your hands to the Lord. Give you the highest praise. Give you the highest. Hallelujah. Give you the highest. Oh, God. Give you the highest praise. Give you. Yes. The Lord is seeing your heart tonight. Yes, Lord. Kung darating ako ngayon, anak, says the Lord, kaya mo bang ibigay yung pinaka-best na pagpupuri mo para sa akin? Oh, Kaya mo ba ako salubungin ng pagpupuri? Ng hallelujah. buong lakas mo? If I'm going here tonight, Yes. I'm going to praise me with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. Hallelujah. Oriarararara, Sukato. Sikararararararayande. Oh, hallelujah. Come on. Oh, we give you the highest praise. We give you the highest praise. With your hands lifted up to the Lord, to the King of right now. Hallelujah. We give you the highest. Come on, the King is coming. His presence is coming in this place. The highest praise. Give you the highest. Give you the highest. Give you the highest. Hallelujah, we thank you. We thank you for the oxygen of heaven.
your presence. We inhale your presence. Your life. Your truth. You are the truth. You are the light. Yes, Jesus. Oh God, we thank you for the atmosphere of your kingdom. Oh, we thank you, Holy Spirit. We welcome you tonight. Ikaw ang patuloy na dumaloy sa amin. Salamat, O Diyos, sa patuloy pong kapahayagan. Patuloy pong palakasin, patatagin ang aming mga espiritu at kaluluwa. Hallelujah, Lord. We give you praise. Salamat. Salamat, Banal na Espiritu. Patuloy kang magpakahayag sa amin at gusto mo pa namin makilala. Patuloy ka magpalago, Panginoon, sa bawat isa. Continue to equip us tonight. Continue to lead us tonight. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. Glory. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Go, sumalo. Glory. Nakakapanginig naman dito. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray po. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito, Lord. Lord, kayo po yung manguna, Panginoon, Lord. Ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang magbibigay, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, sa aming pag-aaralan sa gabi ito, Panginoon, Lord. Ang inyo po, kayo po ang makita, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming po salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ano ko po ngayon kay Jonas po. Yun. Kasi nung ano po, nag-chat po si Brenda nung nakaraan po. Sabi niya, Nanay Malu, ikaw yung mag-e-exhort. Nag-okay ako agad, okay. Tapos nung ano po, nung nakaraang Friday, tinignan kong muli. Sabi ko, teka, hindi ito exhort ng ano, giving. Exhort ito ha. Sabi, ba, exhort ito? Tapos sabi ni Brenda, Nanay Malu, reminder lang. Sabi ko, okay. Sabi ko, kaya, ayun po, ang ano ko po yung si Jonah. Di po ba? Si Jonah po ay, di po ba, pinapupunta ni Lord sa Ninive. Para sabihan na ano, talagay po dito. Sabi ni Lord, ni Yahweh, John, pumunta ka sa Ninive, sabi kay Jonah, na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Verse 3. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo na isang barkong patungong Tarsis. Tumakas. Diba? Tumakas si Jonah. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis.
Biruin mo, inuutusan siya ni Lord papuntang Ninive. Lumihis ng landas. Diba? Lumihis ng landas eh. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Eh hindi naman natin matatakas si Yahweh eh. Kahit anong takas ni Jonah, hindi siya makakatakas. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya halos mawasak ang barko. Imagine mo ha. Akala ni Jonah, nagtagumpay na siya. Kaya nakatakas na siya eh. Pero hindi niya alam. Walang makakatakas sa Panginoon. Pagkatapos, sabi gano'n, halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Humingi ng tulong. Natatakot ng lumubog yung barko. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ng sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahimbing. Si Jonas mahimbing na natutulog, walang kaalam-alam oh. Natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Natutulog, nagpapasarap eh. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano nagagawa mo pang matulog? Sabi ng kapitan. Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Ayun. Bumangon si Jonah. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Nagpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng iyon. Ayun. Ganyan lang ginawa nila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Wala talagang makakaligtan kay Yahweh. Oh, nabunot yung pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo dito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonah. Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Biruin mo yun? Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Tumakas eh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan na ginawa. Kasi inutusan eh. Kala niya makakaligtas siya. Sumakay ng barko eh hindi niya alam. Kahit saan pumunta si Jonas, makikita siya ni Yahweh. Parang sa buhay natin, takas tayong takas. Katulad ko, parang gustong tumakas eh na. Pagtakas yun eh. Yung akala ko kasi yung offering eh. Ka Marilo, puro offering ka na lang. Tatakas eh, hindi pala nakatakot. Tapos ayun na, lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat nating gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Sabi ni Jonas, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa. Yun, siya pala yung sagot. Kasi siya yung may kasalanan doon eh. Nandamay pa eh. Diba? Parang katulad natin, sa isang pamilya, may isang doon. Dapat tahimik, payapa yung pamilya niyo. May isang nandadamay pa eh. Dapat siya na lang eh. Kaso hindi, isang barko nga eh. Talaga lulubog yun. Masisiprik na yun kasi may isang ayaw sumunod sa Panginoon doon eh. Kaya nagkaroon ng ganito, kalakas na bagyo sa Biblia. Ganyan pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Inaano pa siya, oh. Sinisave pa, oh. Pero wala, doon pa rin siya lalaglag sa Eto, tingnan natin. Pagkatapos nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Kala niya, makakatakas. Inihagis. Tapos, yung pala merong doon, napakalaking isda. Nag-aabang na yung bibig, nakagano'n. Nag-aabang na. Ang laki, di ba, nag-aabang na. Kinain siya ngayon ng nilunok siya ng malaking isda. Ito na. Sabi ni Jonah, mamamatay ako dito sa na to.
sa loob ng tiyan na to, sabi ni Jonas na ganito. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kalibitan, nananalangin ako sa inyo. At sinagot ninyo ako, mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ako. Itinapon ninyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabog. Akala ko'y malayo na ako sa inyo at hindi ko kailanman makikita muli ang banal ng templo. Ayun. Nag-ano na, humingi na ng tawad, nagrepent na kay Yahweh. Ayun. Eh di, ang sabi ni Yahweh, sabi niya, diba? Nang mararamdaman kong malalagot ng aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nananalangin at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ayun. Tapos, ang ginawa, iniliwa na siya ng ano. Kasi humingi na siya ng tawad kay Yahweh eh. E di iniliwa na siya ng ano, malaking isda. Nasa ano na siya. Nasa Ninive na siya. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Nandun na siya sa Ninive. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw. Yan. Yan, nagpunta na si Jonas sa Ninive. Tapos, sinabi niya na siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Ayun. Hindi na nasunod na yung purpose ni Lord. Kasi kung hindi talaga siya nanalangin noon, wala, patay na siya dun sa ano, sa loob ng tiyan ng ano, ng malaking isda. Bakit kasi pag tayo ay kasi pag-obey ito eh. Di ba? Pag sunod dito sa utos ng Panginoon, kailangan pag inutusan tayo, sumunod tayo. Amen. Kasi pag tayo sumunod, meron tayong biyayang makakamtan, di ba? Kanina pa lang may biyaya na akong 20 dun eh. Pamasahe papasok. Kasi sumusunod. Iba talaga pag sumusunod ka, di ba? Kahit, halimbawa, yung mga nanay, di ba? Yung mga anak. Pag yung anak, kahit hindi mo uutusan yan, maglalaba, maglilinis ng bahay, maghugas. Nalulugod ka. Uy, bibigyan mo ng ano yan. O, ito anak. Ang jalit mo. Kasi sumunod. E di parang mas lalo sa Panginoon, pag tayo sumusunod, hindi yung biyaya at pagpapala na, ibubuhos na. Kasi sumusunod tayo, di po ba? Hallelujah. Thank you, Lord. Yun, may pabor ng Panginoon kapag tayo sumusunod. Sa bawat ginagawa natin, sa bawat ibinibigay ng Panginoon sa atin, sa bawat pagsunod natin. Merong ano yun, kasi kahit hindi nakikita ng tao yun, si Lord nakikita. Kahit anong ginagawa natin, nakikita ng Diyos eh. Di po ba? Ayun. Sumunod yung mga tao sa Ninive. Kahit yung yung pinaka nila, sumunod. Nag-ano sila, lahat ng tao at hayop ay nagdamit ng panlukso. Ayun. Taimtim na nanalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ng masamang pamumuhay. Ayun. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Nagbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya itinuloy ang balak na pagpatay sa atin. Ayun. Hallelujah. Biluin mo yun. Kasi ito si Jonah pasaway. Kung hindi na siya pumunta doon, hindi na siya tumakas, hindi na siya malakain ng isda. Makulit talaga si Jonah. Tapos, ayun, nakita ng Diyos ang kanilang
pagtalikod sa kasamaan. Kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito, tulad ng kanyang naunang sinabi. Hallelujah. Kasi sobrang talaga si Lord, grabing mapagmahal eh. Tingnan po natin dito sa verse 4. Ngunit dahil dito nalungkot si Jonas at siya'y nagalit. Nagalit? Talaga naman. Sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Gusto niya kasi ganun talaga yung sa akin. Grabe. Kaya siya tumakas eh. Kaya't siya'y nanalangin. O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? Nasa isip niya na yun eh. At ito ang dahilan, kaya ako tumakas. Niluin. Kasi alam niya na yung mangyayari eh, na talagang pag nag-repent yung taga Nineveh, talagang patatawarin ng Panginoon. Kaya ang Diyos mapagmahal eh. Tumakas patungong Tarsis, alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Hallelujah. Totoo naman eh. Kasi kung ginawa na ni Jonas to, hindi na siya makakaranas ng ganong naranasan niya. Ayun. Mabuti pang mamatay na ako, sabi ni Jonas. Grabe, no? Oo, mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Biruhin mo, grabing drama-drama. Sumagot si Yahweh. Anong ikinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng Luzon at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Biruin mo, binigyan pa siya ni Lord ng pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Biruin mo, binigyan pa siya ng lilim ng Panginoon. Ngunit kinabukasan ng halaman ay pinasira ng Diyos. Sa isang uod at ito'y natulo. Sumikat ng matidyang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya't sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, sabi niya. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi nalulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirahan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o masama. Bukod pa sa maraming tao. Ayun. Walang nagawa si Jonas. Diba? Si Lord talaga ang masusunod. Kaya nga siya inutusan eh. Diba? Kaya ang ating Panginoon po talaga grabe talaga, no? Diba nung si Abraham, si Moises ba yun, nasabi na hindi niya yung Sodom and Gomorrah, diba? Nakipag-bargain si Moises. Pag may 10, Lord, gugunawin mo ba? Pag may 5, may si Abraham po ba? Sorry po. Ayun, di ba? Grabe si Lord kung gaano niya kamahal yung mga tao. Katulad po natin kung gaano niya tayo kamahal na kahit anong ginagawa natin. Kasi kahit anong pong ginagawa natin, nakikita ng Panginoon. Hindi hayag man o hindi hayag, alam ng Panginoon kung ano yung nasa ating puso, kung ano yung nasa ating isip. Kaya, ayun, ang natutunan ko dito, may natutunan po ba kayo? Nagsasabi ko. Ayun po, ang natutunan po dito ay kailangan po tayong sumunod sa Panginoon. Kasi pag sumunod, maraming maliligtas. Hindi lang isang tao.
120,000 tao. Hindi nila alam yung mabuti at masama. Gawa lang sila ng gawa ng masama. Kaya inutusan si Jonas. Kaya lang si Jonas, lumiis ng landas. Pero hindi magtatagumpay si Jonas dahil si Lord talaga ang magtatagumpay. Si Lord talaga ang nagutos sa kanya at siya ang magtatagumpay talaga ang mabuti. Ayun lang po. Thank you po. Winners. Amen. Masunurin ka pa sa asawa mo. Hallelujah. Submit ang buhay. Praise God. Alam nyo, ang punot dulo ng pagpapala at sumpa na naranasan natin as a human being ay nagsimula sa pagsuway. Kung hindi siya siguro sumuway si Adan, siguro ibang-ibang buhay natin ngayon. Pero yung huling Adan, sumunod na yan. Sumunod naman. Kaya ngayon, naiba naman ang buhay natin. So makikita natin yung dalawang tao, yung unang Adan at huling Adan. Kung titignan natin yung epekto ng pagsuway ni Adan, yung unang Adan, at yung pagsunod ng huling Adan, tingnan natin yung Romans chapter 5 verse 17. Okay? Makikita natin dito na ang kalaban ng ating pagsunod ay minsan yung ating mga comfort zone. Di ba naalala niyo yung gusto sumunod kay Lord? Sabi niya, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Ano sabi ni Lord? May lungga ang asong gubat. May pugad ang ibon. Ano yung lungga at saka pugad? Ito yung comfort zone. Siguro ayaw ni Jonas na matanggal yung kanyang pagiging komportable sa pagsunod. Kasi sabi niya sa dulo, kung babasahin mo yun, sabi ko na nga ba, mahabagin ka, kaya ayaw ko sumunod eh. Di ba? Magbabago isip mo. Ang gusto niya, yung sinabi niya, na sumpa, na galit ng Diyos, mangyari. Eh, nagsisi yung tao. Hindi niya akalain na gano'n ang epekto sa kanya, sa mga tao. Nagbago ang Diyos ngayon. Parang lumalabas, false prophet siya kasi hindi nangyari yung sinabi niya. So mas mahal niya yung kanyang reputasyon kaysa doon sa kaligtasan ng mga tao. Diba minsan, meron tayong mga isinaalang-alang at isinaalang-alang na ayaw nating magulo kapag tayo ay sumunod kay Lord. Merong mga bate, susunod ako sa iyo, Lord, pero, merong mga pero eh. Di ba? Di ba? Pero hindi yung, alam nyo, isa yun na nakaparating nakadikit sa atin, di ba? Now, if we read Romans chapter 5:17, pansinin nyo sa Amplify. For if because of one man's trespass, si Adan yan, or lapse or offense, anong nangyari? Death reigned through that one. Naghari ang kamatayan. Ngayon, pag sinabing kamatayan, ito yung sanga na nawala sa puno. So yun ang ibig sabihin ng kamatayan, na-cut off ka sa pinanggagalingan ng buhay. So pagka na-cut off ka sa pinanggagalingan ng buhay, nawawalan ka ng supply ng daloy ng puno papunta sa sanga. So therefore, eventually, yung sanga na ito ay hihinto sa pagbunga. And eventually, dahil nga nakahiwalay siya, eventually, ang sanga na ito, sooner or later, ay matutuyo. At ang destinasyon ng tuyong kahoy ay pupulutin para ipanggatong. So, ganun yung dulo ng isang tao na na-cut off. So, yun ang ating direksyon. Papunta tayo doon sa kapahamakan. Dahil sa pagsuway ng unang Adan. Naghari ang kamatayan. Pag sinabing naghari ang kamatayan, naghari ang pagkakahiwalay ng Diyos at ng tao. Yun yung naghari. Yung separation ay naghari. And the result of separation is sorrow.
The result of death, the result of pagkatuyo, pagkawalan ng bunga, nag-away-away ang mga tao, sakit karamdaman, sumpa, yun ay resulta ng kamatayan. Resulta ng pagkakahiwalay. Hello? So ang naghari ay yung death. The separation reign. Dahil ang tagal ng separation, mula kay Adan hanggang kay John the Baptist, ang separation. Kailan lang na ibalik ang tao? Nung namatay si Lord. Naiintindihan natin? Kaya nagkaroon ng bagong kapanganakan. Muling nagkaroon ng reset. Ang tinawag doon ay regeneration. Bagong henerasyon. Regenerate. At yung bagong henerasyon na ito ay nagsimula kay Lord. Kaya ano sabi niya rito? Dahil sa pagsuway, much more, pag sinabing much more, surely those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and free gift of righteousness, putting them into right standing with Himself. Ang sabi, will reign in this life, will reign as King in life through one man, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. So, ang pagsunod naman ng huling Adan ay ibinalik tayo sa paghahari sa buhay na ito. So, may kita niyo yung effect, no? Yung isa, nagkasala, naging alipin. Yung isa, sumunod, ginawa tayong mga hari. We reign in this life as a king. So makikita natin na ang pagsunod ay pagsubmit. Okay? Ang pagsunod ay pagsubmit sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, kapag hindi tayo sumusunod, para tayong talagang nagre-rebelde, ayaw nating magpalinya. Diba naalala yung sinasabi natin, divine alignment? Okay? Meron na pong nakahanda na plano ang Panginoon. Ang kakailanganin na lang ay luminya ka. At yun yung point doon na sinasabi ng Panginoon, ang ating pagsunod ay ano po yan intentional. Hindi po yan emotional. Hello? So when we obey God, it keep us aligned with God's will, and we are what? Protected. Nandun ang protection sa pagsunod. Protected ka. Pansinin nyo nung nawala na si Jonah. Damay siya sa bagyo Dinamay niya pa yung iba. Dami, di ba? Parang si Adan. Si Adan yung nagkasala. Napunta doon sa barko. Dinamay niya yung buong humanity. Di ba? Pero nung si Jesus Christ naman ang napunta sa barko mo, pinahinto niya ang bagyo. Yun yung pagkakaiba nila, di ba? So, ibig sabihin, kasi si Jesus, masunurin. Ang ginawa niya sa bagyo, pinahinto yung bagyo. Si Jonas, nag-disobey, napunta sa bangka, na-attract yung bagyo. Makikita natin yung consequence of obedience. Ewan ko ba bakit na kukumbinsi tayo minsan na huwag mag-obey? Bakit? Maraming dahilan bakit ginawa mo yun. Kasi number one, isa yun yung ayaw mo na gusto mo mag-obey doon sa perspective ng iyong comfort zone. Susunod ako kung komportable ang pinasusunod mo. Kung gusto ko. Hindi lahat ng ipapagawa sa iyo ni Lord komportable.
Di ba? Sino ito nung bata siya, tinuturuan siya maghugas ng pinggan, hindi na siya komportable. Di ba? Pero mas komportable pag kumakain. Pero pagka papasunurin ka na, medyo hirap na. Hallelujah. Now, tandaan po natin, makinig kayo ha, ito yung mga dahilan kung bakit may mga resulta o consequences yung obedience. Number one is that it gives protection and guidance. May protection ka. When you obey, you're protected. Umalis ka sa obedience, nawawala yung covering mo. Ang unang nawala sa mga kay Eva at Adan nung nagkasala, nawala yung covering. Tingin nila, hubad sila sa kanilang sarili. Si Jesus, sa pagsunod niya, tinanggal yung covering niya, pinasuot sa atin. Namatay siyang hubot-hubad. Para takpan yung ating kahubaran. Kita yung ginawa niya? Yung pagsunod niya, ang resulta, yung ating kahubaran, natakpan. Kaya ang tawag doon, gift of righteousness. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan, upang tayo na makasalanan, ay maging katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Imagine mo siya walang kasalanan, naging kasalanan. Sabihin nag-incarnate in a body form yung kasalanan. Inabsorb ng katawan niya yung kasalanan ng tao. Nung inako niya, pinako siya. Di ba? So, okay. Ang isa pang point ng obedience is that pag hindi ka sumunod, hindi ka lalago. So, konektado ang paglago mo sa pagsunod. Tataka yung iba, hindi mo lumalago. Bakit hindi ka sumusunod? Imposibleng hindi ka lumago nang hindi ka sumusunod. Hello? Hallelujah. So, makikita natin na lalago ang relationship mo kay Lord kasi naalala yung sinabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, yung basis ng kanyang pagmamahal, if you love me, keep my commandment. Big sabihin, obey me. So, yung ebidensya ng pagmamahal, hindi po basta pagkanta-kanta lang, pasayaw-sayaw, patala-palakpak. Yung pagsunod. Amen. Yun po yung ebidensya ng pagmamahal. Pagsunod. Hello? So the more you obey, the more you strengthen your relationship with God. Habang sumusunod ka, lalong lumalakas at lumalalim at tumatatag ang relasyon mo kay Lord. Kaya ang pagkakasala at pagdidisobey ay pagkasira ng relasyon. Hello? So kapag nagkasala po tayo, maraming nasasaktan. Una si Lord. Yung mga tao na sa paligid natin nasasaktan dahil pinili natin na magkasala. Hello? Andiyan ba kayo? Pansinin nyo kung yung mga anak nyo o mga anak nagre-rebelde, nakikita natin na ayaw sumunod kay Lord. Yun lang hindi sila umatin ng Sunday service at nakita natin na hindi na sila lumalapit kay Lord. Nasasaktan na tayo. Di ba? Yun lang hindi natin sila nakikita na lumalapit kay Lord. Masakit na sa atin. How much more kay Lord? So, obedience strengthen relationship. So, ang ebidensya ng pagmamahal ay pagsunod. At yung isang consequence ng obedience is, number 3 is, yung impact ng iyong destiny. The impact on destiny. Ano ibig sabihin nun?
It has the power to change the trajectory of one's life. Yung dulo nito, yung papupuntahan, yung destinasyon ng iyong disobedience. But the moment you shift from disobedience to obey God, binabago nito yung trajectory ng destiny mo. Yeah. Napupunta ka sa magandang destiny. Hello? Isipin mo niyo si Abraham. Inutusan ni Lord, ibigay yung kanyang anak. Kung ikaw yun, di ba ang hirap? Kung kailan mo minahal, saka siya hihingi. Mahal ko na to eh. Pansinin nyo yung madaling araw hindi nagpaalam kay Sarah. Buti nga hindi nagpaalam si Abraham eh. Kundi warfare yun. Away yun. Baka sabihin ni Sarah, sa demonyo yung boses na narinig mo niyan. Kasi sa demonyo pa si Lord, di ba? Liwanag si Lord talaga yung nangusap. Di ba? So hindi ganun kadali yung pinagagawa na yun. Madaling basahin, pero sa actual, ikaw yun, mahirap yun. So makikipag-diskusyon ka muna kay Lord, talaga bang ikaw yan? Di ba ikaw ay author ng buhay? Bakit mo gustong patayin itong anak ko? So maraming pwedeng maglaro sa isipan mo bago ka talaga sumunod. Pero alam niya, boses ni Lord yun eh. Isipin ninyo, kung winidhold ni Abraham yung kanyang anak, lalabas kaya si Jesus? If Abraham withhold Isaac, sigurado hindi rin lalabas si Jesus. Kasi yung pangako, through your seed, yung seed na tinutukoy doon, si Lord eh. Hindi naman si Isaac. So, ibig sabihin, merong yung destiny, yung maapektuhan yung future ng iyong obedience ngayon. Amen. Amen. Yes. Hello? So, if we want our future to be much better, let's obey today. Mag-deposito tayo ng pagsunod ngayon. Kahit gaano katindi yung presyo, sumunod tayo. Hello? Nung pinapasunod ni Lord si Peter, yung una nilang kita, di ba? Ang pinapasunod sa kanya, pagod na kayo, wala nga kami, ihahulog mo sa kanang bahagi. Doon nga sa laot, wala nga kaming huli. Dito pa, medyo mababaw-babaw. Di ba yun nasabi niya? So, di ba, ang hirap sumunod, lalo na yung inuutosan mo ay may experience sa pangingisda. Pagkatapos mag-uutos ng hindi naman mangingisda, diyan lang sa magbabaw-babaw, baba mo yung net mo. Pero nung sinabi ni Peter, dahil sa sinabi mo, susunod ako. Buti na lang sumunod. Paano hindi siya sumunod? Walang huli. Ito, di ba? Bakit minsan wala tayong huli? Bakit hindi mo makapture yung blessing, yung favor? Bakit hindi mo makapture? Bakit hindi mo nahuli yung mga pagpapala ni Lord na supposed to be dapat nasa net mo na yan? Yung pabor, yung blessing. Bakit hindi? Kasi niisip mo, wala nga akong huli doon, dito pa. Marami tayong yung reason. Kaya si Jonah, di ba? Ang dami niyang reason eh. Hallelujah. Alam niyo, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, isa lang ang ibig sabihin nun, nire-realign tayo ng Diyos sa Kanyang mga plinano. Sa Kanyang mga tinapos na magandang plano.
Kung titingnan natin yan sa Psalm 139 verse 15 at 16 sa Amplified Version. No? Kung titingnan natin yan, makikita mo dyan yung sinabi ni David. Bakit gano'n ang sinabi ni David? Hallelujah. Ano nakalagay? Verse 15 muna. Sa verse 15, sabi niya, my frame. Pag sinabing my frame, yung kanyang pagkakagawa. Okay, sabi niya, my frame was not hidden from you when I was being formed in secret. Sabihin ng secret, unseen realm. Hindi. Ginagawa ka pa doon sa unseen realm. Okay? I was being formed in secret and intricately and curiously wrought as if embroidered with various colors. Ba't kaya various color? Kasi yung kulay ng ugat mo, green, blue, red, yellow. Hindi ba? So as if embroidered with various colors in the depths of the earth, a region of darkness and mystery. Bakit darkness? Kasi wala namang ilaw sa loob ng sinapupunan ng tiyan. Bakit may mystery? Paano humihinga yung bata doon? Ha? Paano? Nakikita mo ba yung oxygen? Paano siya humihinga? Kaya may mystery, di ba? Sa loob. Naisip ng Diyos yun, yung ganung klaseng dynamic ng paano ma-incubate yung isang buhay sa loob. 9 months, may incubator ang nanay. Living incubator. 16. Kaya sinabi niya rito, your eyes saw my unformed substance. So ang tawag sa iyo noon, substance. Siyempre may unformed substance na yan. So it's spiritual, unformed substance. Si Isaac, nung ipinangako ng Diyos, wala pa sa tiyan ni Sarah, si Isaac. Ang ipinakita na ni Lord kay Abraham ay yung 3 milyon na Hudyo doon sa land of Egypt. Kasi imagine, paano naipakita ni Lord yun? Nag-advance sila, naalala nyo, di ba? Nagkaroon ng deep sleep si Abraham. At doon sa deep sleep na yon, nag-travel sila, advance 400 years. Ang nakita nila, yung mga tao sa Egypt, nilagpasan yung henerasyon ni Isaac. Halimbawa, ito yung generation ni Isaac, ito. Kasi 75 years old si Abraham, nandito. Kapag ka-in-advance ni Lord si Abraham, 25 years, ang makikita niya lang, si Isaac. Kaso 400 years sa future ang in-advance. Ba't kailangan 400 years? Kasi para tumugma doon sa multitude of stars na nakita niya. Amen. Tsaka yung buhangin na nakita niya. Para magtugma yung physical na nakita niya na yon, kailangan ipakita ng Panginoon yung literal na tao, hindi lang star, yung lahi ni Abraham, dapat mag-advance sila ng 400 years. Kaya ipinakita yung tao sa land of Egypt. Sabi niya, yan ang lahi mo. Isipin ninyo, 400 years in advance, pinakita na ni Lord kay Abraham yung klase ng mga tao na lalabas sa Egypt. So, ibig sabihin, nandun na sila Caleb, sila Moses, sila Joshua. Ipinakita na yun. Ganong kalalim, ganong katindi
yung isang tinapos na bagay. Yun yung substance. Unformed pa lang sila. Pero tapos na sila. Amen. Amen. Correct? Amen. Ibig sabihin, yung mga, kung noon inaalipin sila, hindi, actually sa panahon ni Abraham, wala pa eh. Si Isaac pa lang eh. So paano ka makakagawa ng istorya sa panahon ni Isaac? Paano mo maisusulat yung future na yun? Hallelujah. Eh, si Lord, ganun yung kanyang pananaw. Kaya nga sabi niya, it was written before ever they took shape sa physical realm, when as yet there was none of them. Oh, wala ka pa rito, meron ng tapos. Tinapos na niya. Ay, pansinin niyo yung pinapakita ni Lord sa vision kay Mami. Sa ngayon, we see yung medyo mahirap tignan. Pero bakit ang pinakita niya atin? Nagpipreach si Mami, kumakanta si Mami. Ang ipinapakita niya yung substance ng future. Kasi tapos na yun. Tapos na yun. Amen. Sino ito naintindihan? Amen. Si Jesus, bago pa siya magkaroon ng katawan, Yep. inabot muna ng 4,000 years bago siya bigyan ng katawan. Yeah. Pero, bago siya bigyan ng katawan, Yung salita na. meron ng tapos na tatrabahuhin si Lord. Yes. Prinopisay na po yan sa Isaiah. Sa Isaiah 53, prinopisay na siya, di ba? Anong nakalagay doon? A virgin will birth. Binubugbog siya sa Isaiah 53. Wala pang katawan yon, binugbog na siya. Hello? Yes. Ano yung gusto nating iano rito? Kaya nga si Lord, kapag ka siya ay nagpapahayag ng pagsunod mo, ang sinasabi niya, sumunod ka kasi itong sinulat ko para sa iyo. Kaya pagka sumunod ka, naka-realign ka, nakalinya ka doon sa kanyang kwento. That's why obedience is alignment to the divine will of God. So paano ka marirealign kung hindi ka nagpe-pray? Kaya nga ang purpose ng prayer is the will of God be done in our life. Amen. Kaya ang sabi ni Lord, not my will be done, your will be done. Yung pagsunod. Hello? So, not necessarily na meron tayo, wala namang problema doon sa mga nire-request natin. Lord, pingin pera, pingin ganito, pero pingin ganyan. Wala namang problema doon sa hinihingi mo eh. Correct? Pero kung magpo-focus tayo doon sa will ni Lord versus doon sa pangangailangan mo, hindi po pwedeng ipagkait ng Diyos ang pangangailangan mo kung naka-align ka sa Kanyang will. Kasi lahat na naka-align sa Kanyang will ay mayroong supply o kaakibat na provision para yung will niya mangyari. Kaya yung will ng Panginoon, pag nasunod, kasamang natutupad, yung bonus ng desire ng puso. Hello? If you delight in the Lord, He will give you the desire of your heart. Hallelujah. Alam niyo, minsan nasa bangka kami. Papunta kami sa isang lugar, mission. Nasa bangka pa lang kami. Kasi, siyempre, nasa mission, nasa ginagawa, nakikita ka ng ginagawa yung kalooban.
Sabi ko, siguro, sarap ng hipon doon. Pagdating mo ron, kakain akong hipon. No? Sarap ng hipon doon. Nasa bangka pa lang kami. Alam mo, ano lang yun ha? Nasa isip ko lang yun. Pagdating mo ron, ang ganda nila hipon. Sariwan. Ay, parang ano eh, ganun si Lord. Na dahil meron na siyang tinapos na isulat, the moment na magre-release siya sa iyo ng ipapagawa, ang ipapagawa niya sa iyo ay alignment, naka-align doon sa kanyang isinulat na tinapos. Hindi po pwedeng magkamali si Lord. So, sumunod si Abraham, correct? Nung papatayin niya na si Isaac, alam niya nangyari, di ba hininto siya? Ngayon sinabi niya, Abraham, huwag mong saktan ng bata. Ngayon, alam ko na mas mahal mo ko kaysa kanya. Di ba? Alam ko na mas mahal mo ko kaysa kanya. Pagkatapos, mamaya-maya, nakita niya yung ram. Nando doon yung ram, nakaabang na. So yung kailangan i-sacrifice, hindi niya hinanap pa o hinantik, andun, nakahanda. So ibig sabihin, habang si Abraham umaakyat dito sa side na ito, papunta sa Mount Moriah, habang naglalakad siya, hindi alam ni Abraham, yung provision, naglalakad din. Amen. So magsasalubong sila. Eh kung mabilis maglakad yung ram, pag nauna yon, mabubuko ni Abraham si Lord. Kaya nangyari, hinuli ni Lord sa yung sungay, hindi ngayon makagalaw yung ram. Kasi kailangan mauna si Abraham doon sa point of obedience. Sa altar na yan. Eh, niya? That's why sabi ng Deuteronomy 28, when you hear and obey, this blessing shall overtake you. So isipin ninyo, no? Isipin natin yun. Maraming tao, ang focus, provision, hindi obedient. So pag nag-focus pala tayo doon sa obedience, hindi pala problema yung provision. At tayo natataranta minsan. Natataranta minsan tayo dahil nga nakapokus tayo sa provision. Meron ba tayong nakitang model kay Jesus na nakapokus siya sa pagsunod sa Ama? Nataranta siya sa provision. Noong nagpakain ng 5,000, nataranta ba siya? Ang nataranta yung hindi alam kung anong gagawin nila. Sila Peter nataranta, nag-meeting sila. Ano natin papakain dito? 1 taong sweldo, di natin hindi so sasapat dito. Correct? Si Lord nagpaupo lang. Ano sinabi niya? Lord, salamat. Salamat lang, nag-multiply na. Bakit kaya? Ano kaya yung ingredients behind doon sa supernatural provision? It is the obedience. Hallelujah. Obedience. Parang ganito yan eh. Ganito yan. Sabi niya, gumawa ka ng ano. Inuutusan kita, gumawa ka ng upuan tsaka mesa. Lutusan ka. Sumunod ka. Susunod ka ba o hindi? Pag sumunod ka, isusupply niya yung lagari, yung martilyo, yung pako. Puprovide niya yun. Para makumpleto mo, masunod mo yung pinagagawa sa'yo. Hello? Yan ba kaya? Sample. Sino rito nung nasa Agora pa tayo? Nag-prophecy si Marioge, yung maitim na ano,
Ang negro. Yung wala namang negro maputi. Ikaw, nandun ka, di ba? Opo. Si Alan nandun. Ang pinapagpisay sa akin, ang sabi niya, hindi pa uso ang Toyota van na kulay puti. Pero pinupropisa ay sa white van, going to strategic places. Di ba, di ba? Wala pa yun eh. Hindi pa ganun. Correct? Ibig sabihin, tapos na yung sinabi, pero it took 10 years bago dumating yung pandemic eh. Sarado business, sarado, bagsak lahat pa. Hindi mo expect na doon dadating. Pero doon dumating. Ano purpose? Kasi itatouch natin yung Bicol, iba't ibang parte ng Visayas, Mindanao. Isang buwan kaming naglibot para lang sa misyon. Dahil yun yung pinagagawa, pinasusunod kami na gawin nyo yan. Ito yung God. Para matupad nyo yung pinagagawa. So ano ang focus? Yung obedience, hindi yung bad. Iba kasi ang focus, bad muna. Saka ako susunod. Hello? Dito naintindihan. Kaya minsan, meron tayong agam-agam na sumunod. Kasi kinakalculate natin. Eh, paano kung walang ganito? Paano kung mapupunta? Paano kung ano? Pupunta ako doon? Paano? Hello? Pag kinalculate mo, baka hindi mo na magawa. Di ba kay Joseph? Hindi nga alam ni Joseph na mapupunta siya sa pagiging governor of Egypt. Hindi nga niya alam yan eh. Ang alam niya lang, nagbabow down. Yung mga kapatid niya, yung palay niya, nakatayo, yung mga palay nung iba, nagbabow down sa palay niya. Tapos yung 11 star, tsaka yung buwan at yung araw, nagbabow down doon sa star ni Joseph. Kaya sabi ni Jacob, pati ba naman ako magbabow down sa iyo? Hello? So nagalit yung mga kapatid, di ba? Dahil lang doon sa panaginip na yun, nagalit sila. Dahil ayaw nila na yung kapatid nilang ito, ay mas matanda yung mga yun, ang magbabow down kami sa'yo. Magiging subordinate mo kami. Nagalit. Sipin ninyo yung kwento nagalit. Ang ginawa, inilagay doon sa balon na walang tubig. Diba, ang balak ng mga kapatid, isa, patay na lang natin to para wala tayong problema. Kita niyo yung murder na yun? Sinong pumatay kay Jesus? Mga Hudyo. Mga kapatid. So, anong ginawa? Yung isa sa mga kapatid, sabi niya, huwag nating patay. Kasi, balak niyang sagipin Joseph. Correct? At that time, merong dumaan na businessman, Potiphar. Sabi nung suggestion, benta na lang natin, magkakapera pa tayo. So, binenta nila si Joseph. Sinong nagbenta kay Jesus? Yuda. Diba? Ang dating doon, na-promote kay Potiphar. Tinukso ng babae. Hindi niya pinatulan. Nainis yung babae, inakusahan siya ng rape. Hindi naman, wala naman siyang ginawa. Nakulong. Correct? Imagine niyo yung proseso na yun. Wala namang kaalam-alam si Joseph doon. Nagkwento lang siya ng panaginip, ganun na nangyari sa buhay niya. Kaya ang hirap magkwento ng panaginip. Mag-ingat kayo ng kwentuhan ninyong mga panaginip. Kasi yung iba, hindi talaga magiging masaya. Correct. Meron kayong refrain na hindi lahat ikukwento nyo.
Kasi mayroong pumapatay ng panaginip eh. Di ba? Parang iniisip nila, bakit di ko binagyan ng panaginip? Ba't ako hindi? So, ganun ang ginawa nila kay Joseph. Correct? Yeah. Sino rito nung binabasa yun yung hanggang dulo na iiyak na siya? Napaka-drama nito. Ano nito? Sabi, napaka-drama. Lalo na yung na-desire niya na yung mga magkakapatid. Wala na, doon na siya, di ba? Na-promote. Nung na-promote na siya, nagsimulang magkaroon ng 7 years famine. Kasi in-interpret niya yung dreams ng hari eh. Magkakaroon ng 7 taong prosperity, 7 taong tagutom. Nangyari. Nung nagsimula na yung tagutom, doon, naglakbay na yung kanyang mga kapatid para bumili ng trigo. Layo ng bibilan nilang tindahan mula Israel papuntang Egypt. Naglakbay sila ng kung ilang layo, parang lang makabili ng tinapay, ng pagkain. Di ba? Ganun katindi yung tagutom. Patay na yung iba doon. Tapos pagdating nila ron, na-discern ni Joseph, ang mga kapatid. Correct? Lala niya yun. Nung nireject nila si Joseph, nung Israelite, nireject si Jesus, saan napunta si Joseph? Sa Gentile. So nakarating si Jesus sa Gentile dahil nireject ng mga Hudyo si Jesus. That's why the good news ay napunta sa atin. Darating yung time, i-reveal ni Jesus, eto ko, kapatid ninyo. Maghuhubad siya ng kanyang suot hentil at sasabihin niya, ako ang inyong kapatid na tinakwil, na ipinako. So yung kwento ni Joseph, coded yun. Naka-code yung kwento na yun, na kwento ni Jesus sa future. Kaya pag binasa yung old, si Isaac, kwento yun ni Jesus Christ na mamamatay doon sa cross. Si Abraham, siya yung tatay na nagbigay ng anak. Kaya, yung Mount Moriah, napalitan ang pangalan yun after 4,000 years. Naging Mount Golgotha, kung saan pinako sila. Same na bundok, kung saan inoper si Isaac. So, ibig sabihin, may tapos ng narrative. Kaya kapag ka nagdi-disobey tayo, umaalis tayo, parang sinasabi natin, ayoko ng kwento mo. Hello? Sino rito gustong mag-lock-in sa obedience? So, paano natin mas lalo pa siyang carefully na talagang masusunod? Dito papasok yung lalim ng worship. Dito papasok yung consistency sa prayer. Dito papasok bakit magiging consistency ka sa Word of God. Word, warfare, worship. Hindi tayo basta nagpe-pray lang para humingi lang ng humingi. Nagpe-pray tayo para alamin yung inihanda. At kapag sinabi niya, ito inihanda ko, ipagpe-pray natin yung inihanda. Di ba? We are what? Ang prayer is we are calling those things Hallelujah. that are not Yeah. as though They they will. So, anong ginawa ni Lord kay Abraham? Tinawag ni Lord si Abraham bilang ama ng maraming bansa. Father of many nations. Ba't niya tinatawag na Father of many nations kasalukuyang matanda na siya at yung asawa niya baog. Paano siya naging Father of many nations? Ano tinatawag niya? Those things that are already finished.
Amen. Yun yung tinatawag niya. Yeah. Tinatawag niya ng tinatawag yun, tinatawag niya ng tinatawag yun. For 25 years, Abraham, father of many nations, father of many nations. Sarah, from Sarai, naging Sarah, mother of many nations, father of, tinatawag niya yun, 25 years. Hallelujah. Hanggang sa nag-manifest. Yes. So anong gagawin natin doon sa pinakita ng Diyos? Tawagin. Call him. Amen. Kaya yun ang ginawa niya kay Lazarus. He called Lazarus. Come out! Amen. Kasi buhay na siya doon sa loob. Amen. Buhay na si Lazarus sa loob. Amen. Ibig sabihin, yung lahat ng ginawa, lahat ng provision ni Lord sa realm ng Spirit, buhay na yun. It's already existing. Amen. We are calling it. Kaya pagdating sa Isaiah 46 verse 10, makikita niyo sa Isaiah, ito yung ginagawa ng Panginoon. Kaya ang focus talaga natin is sumunod. No? At makakasunod lang tayo accurately kung babantayan natin ang ating prayer. Ang ating communion. Ano sinabi diyan? Declaring the end and the result. Kanya? Ano yung dinideclare? Yung resulta. Yung isang tapos na bagay ang dinideclare. So ganito siya. Kaya yung dinideclare niya, let there be light. Sabihin yung light, tapos na. Nag-i-exist na yung light sa loob niya. Tinatawag niya na lang. Ano sabi niya? He declare what? The end. Ang dinideclare niya, yung dulo, yung resulta sa simula. Ang nakakalito yung word eh. Ano? Dinideclare mo yung end. Ano yung end? Yun yung end. Andun yung end. Saan niya dinideclare? Simula. Yeah. Hindi niya dinideclare sa dulo. Mm. Dinideclare niya yung simula, declaring the end at the beginning. Amen. So hinihila niya yung tapos sa bagay na yun. Yeah. Hallelujah. Hindi yata kayo masaya sa ating pinag-uusapan. Hindi natin mapag-aaralan to sa school. Kaya nga ito ay spiritual dynamic kung paano mag-operate ang Diyos. Sabi niya, from ancient time, ano sa ancient time? The things that are not yet done. Hindi pa raw nagagawa, pero tapos na. So saan niya inano yun? Paano niya tinatawag yun? Through His what? Counsel. Counsel. Amen. In His mind. Sabi niya, my counsel, ang mga panukala ko, ang mga iniisip ko, ang mga plinano ko, that's counsel. Hallelujah. And I will do all my pleasure and purpose. Sa King James, ang nakalagay is, my purpose will stand. Isaiah 46:10. Ha? Diba? My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Tatayo ang aking nilayon. Hello? So, ibig sabihin, tapos na yun. May sinabi ang Panginoon kay Paul. Sabi niya, Paul, tatayo ka sa harap ni Caesar. Correct? Tapos na yun. As far as God is concerned, yun yung counsel niya. Yun yung kanyang direksyon. Yun yung kanyang natapos ng bagay. Sinabi niya, Paul, tatayo ka kay Caesar. Pero bago siya makatayo kay Caesar, nakaranas siya ng matinding storm. Euroclydon. Nasira yung ship, lumangoy sila. Correct? Yeah. Kasi napunta sila sa island. Bakit kaya nakasurvive sa storm si Paul? Kasi hindi pa siya mamamatay dapat. Kasi Sa season. nag-release sila, kinall out niya ang isang natapos na bagay sa counsel at sa mind ng Panginoon na Yeah. tatayo dapat siya kay Caesar. Caesar.
So that's the reason why, bakit na-survive mo yung storm. Yeah. Hello? Yes. So, kinagat siya ng viper. Alam niyo yung viper na yan, in 5 minutes, bulagtata. Ginano niya na sa apoy, correct? Tapos nag-expect yung mga native doon na, sabi, masamang tao talaga to. Nakasurvive siya sa storm, pero hindi siya nakasurvive sa ahas. So, ini-expect nila na bubulagta ito. So, marami mga nag-expect sa atin na, bubulagta yan. Bubulagta yan. Mamatay na yan, magiging defeated na yan. Si Satanas merong ine-expect sa atin. Tapos nagtaka ka, mas lalo ka pang yumaman. Ano nangyari sa kanya? Hello? Yeah. Hindi ba kayo? Amen. So, nung ginanon yung ahas, patay. Nagulat sila, bakit nakatayo pa rin? Bakit? Bakit siya naligtas sa kamandag ng viper na yun? Because of the word. Kasi nga, His pleasure, His counsel must stand. Amen. Yung kanyang plinano kailangan mangyari. Amen. So yun ang dahilan kung bakit napaka-importante na makakuha ka ng kapahayagan kung ano ang destiny mo. Sapagkat mula doon sa destiny mo, yun yung reference mo, bakit meron kang authority sa present storm. Amen. Hello? Bakit ka merong authority sa present storm? Kasi hindi ka mamamatay sa ahas. Kailangan kang tumayo sa harapan. Isisan. Hallelujah. Bakit hindi pwedeng mamatay si Lord sa storm? Kasi mamamatay siya sa krus. Amen. Yun yung narrative. Yun yung sinabi sa kanya. Hello? Amen. Kaya kapag ka-nireveal ng Panginoon sa'yo, kahit 10 years lang ang inireveal sa'yo, o 5 years ang inireveal sa'yo na destiny, bago dumating yung 5 years na yun, merong mga opposition at merong mga problema, may mga challenges, all of it, you shall have authority over that until the purpose of God stands. Amen. Hallelujah. Provided, nasasabihin mo kay Lord, yes Lord, I obey. Amen. I obey Lord. Yes, Lord. I embrace your plan. Yes, Not my will be done. Yes, Lord. Let your will be done. Kaya here, Yes. doon ang paka-importante pumapasok yung consistency sa prayer. So hindi ito yung parang gusto mo lang mag-pray. Hindi, kailangan mong mag-pray. Amen. Hindi mo gusto mag-pray. Dapat dumating na doon sa point, kailangan ko mag-pray. Bakit? Kasi hindi ko alam ang inihanda. Siya lang ang nakakaalam. Kaya ako nagpe-pray para marinig ko ang kanyang kalooban upang ma-submit ko at mailinya ko, ma-realign ako, mapunta ako sa divine alignment. And if I am in the divine alignment of obedience, hallelujah, the problem of supply is not a problem. The provision will always be there. Magkakaroon tayo ng added unto you. It will be added unto you. Hello? Kita niyo si Lord, 33 years siyang nabuhay sa mundo. Walang bahay. Kikitulog lang siya, di ba? Ang purpose niya lang, makatulog eh. May matulugan, minsan nakakatulog sa bangka, nakakatulog sa ilalim ng puno. Isipin ninyo kung siya nagpatayo ng magandang bahay, may pag-aawayan yung 12. Hindi na mag-mission yun. Di ba? Magkakagulo-gulo pa sila doon sa iiwanan, di ba? So hindi walang iniwan si Lord ng mga material sa kanila. Alam mo iniwan niya si Lord sa kanila? Peace I live with you. Kapayapaan. Kung kapayapaan ang iniwan sa iyo, bakit ka maguguluhan ngayon? Bakit hindi mo natanggap yung kanyang iniwan? Peace I live with you. Diba? Ay, yung iba hindi makakita eh. Na yun yung iniwan, kapayapaan, peace. Pag sinabing peace, shalom. Yung shalom, hindi lang yung peace of mind, peace of heart. Hindi. Kasama doon yung blessing ng material things.
wholeness, happiness. Yun ang ibig sabihin ng peace, shalom, happiness, joy, gladness, fortune, wealth, riches. Yun ang ibig sabihin ng peace, shalom. Kaya yun ang blessing eh. The Lord bless you and give you peace. Shalom. Yun ang batian sa Israel. Shalom. Shalom. Hello, shalom. Pagka alis ka ng shalom, shalom. So makikita natin dito na ang ugat ng kapahayagan ng realignment is nandoon sa consistency ng prayer. That the moment you pray, God reveal. When God reveal, you obey. When you obey, God provide. So nandoon yung package. You pray, He reveal, you obey, He provide. Amen tayo. So, babagsak saan? Doon sa intimacy, babagsak sa communion, babagsak doon sa prayer, na ayaw ng katawan mo. The flesh is, di ba? Kaya ayaw eh. But the spirit is willing. Yung spirit mo, willing na mag-pray. Gusto niya mag-pray, gusto niya mag-worship. Pero yung katawan mo pipigil. Yun yung laban niya. Di ba? So bakit natin to nilalagyan ng definition bago tayo mag-pray? Kasi para ma-realize yung pagpe-pray mo na hindi lang puro hingi. Ang prayer natin, Lord, I'm praying na i-reveal mo yung kalooban mo para lakaran naman. I-reveal mo, Panginoon, yung kalooban mo para yun ang aming ibalik sa'yo. Yes, Lord. Mag-yes ako sa mga plano mo. Yes ako! Hello? Ito dahil kung bakit si Mary, nilakaran niya yung pagiging ina kasi ni-reveal muna sa kanya. Nagpaalam si Lord. Pwede ka bang maging tagapagdala ng tagapagligtas? O, di ba? Mahirap sundin yun. Bakit? Kasi single ka pa lang eh. Tapos ikakasal ka pa kay Joseph. Tapos biglang nalaman na, ikakasal ako? Paano ka nabuntis? Hindi, sinungaling ka. Ako ang fiancé mo. Hindi ba mag-iisip si Joseph? Actually, si Joseph, nung malaman nyo na siya buntis, na hindi siya yung ama, actually, nagdi-design na siya na iwan na siya. Kaya lang, nag-interview ng Panginoon sa kanya at pinaliwanag na, Joseph, huwag mo siyang hiwalayan. I-cover mo siya. Bakit? Kasi yung pinagbubuntis niya, hindi nga sa iyo, pero sa Holy Spirit. Alright? Paano kung ayaw ni Joseph sumunod? Wala mag-cover kay Mary, di ba? Si Mary sumunod nung nabuntis. Hindi niya siguro naisip yun na epekto ito kay Joseph. Kaya kinausap mismo ni Lord si Joseph sa panaginip para huwag ituloy yung kanyang balak na hiwalayan si Mary. Kasi yun yung plano. So, minsan, yung mga naisulat, hindi ka komportable. Hello? Tonight, sino rito gustong magsabi, Lord, sa pag-pray namin ngayon, gusto kong lumalim sa iyong plano. Gusto kong lumalim sa iyong kalooban. Ayoko nang magsayang ng panahon, manghula ng kalooban mo. Gusto kong maging consistent sa prayer. Gusto kong lumago. Gusto kong tumibay sa relasyon ko sa iyo. Gusto ko pang bigyan ka pa ng sariwang pagsunod. Oo, nasunod kita noon, pero ngayon gusto kong gampanan, lakaran ang mga isinulat mo sa akin. Amen. Yan. Magmamature na tayo yan. Hindi na yung gusto namin ang masusunod. Yung gusto mo na pa. Hallelujah. I want you to gather into three and begin to pray like this. You ask the Holy Spirit to flow with revelation. Hallelujah. Let's take time
Hallelujah. Nagdaluyan ng kalooban ng Panginoon. Yan. Sige. Tatlo, apat, o meron pa ba? Ayan, o tatlo ron, o tatlo rito. Ayan. 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 Ayan pa, o tatlo. Ayun, meron pa doon, no? Si, Juby. Dito na lang, nila, Ayan. Okay? Sige. Sino kasama? Kasama na lang namin si Juby. Ilan dito? Apat dito, Si Juby, nasan? Ayan, tatlo yan. Ayan. Tama lang yan. Si Juby, tapos isa kami rito. Dito kami sa harap. Sino kasama ko? Si Juby? Lumabas na. Sige, let's pray in the Spirit. Let's pray. Shikatarabakatarabakatayalabakaya rababashanda. Shalababarabalabakatalababaya. Yes, oh God. We come to you to seek your heart, to seek your face, to seek your will. Not our will be done. Hallelujah. Rebe marakata rabakata lababa. Sebe alabor yale kede yale. Let your kingdom come. Let it come. Let it be done. We say yes to what you have planned. We say yes to what is in your mind. We say yes to what is your desire. We say yes, oh God. Hallelujah. Roba belea gadalabakaya. Soria la baba Hallelujah. Ramakatari de